Basta na lang tinalikuran ni Donald Trump ang Ukraine at hindi ito unang beses. Sa pagpupulong ng gabinete ng mga ministro sa Camp David, sinabi ni Donald Trump na walang anumang kasunduan tungkol sa lisensya para sa paggawa ng mga Patriot interceptor missiles para sa Ukraine. Sabi pa niya, hindi raw siya nangakong iisipin ang ganoong posibilidad. Hindi kami nagkasundo tungkol doon, sabi ni Donald Trump. Tahasang sumasalungat ang pahayag na ito sa sinabi niya 3 linggo nang nakalipas at sa paglalarawan ni Vladimir Zelensky ng kanilang pagkikita sa White House ilang araw bago iyon. At kapansin-pansin na biglang tinanggihan ni Trump ang ideyang ito matapos direktang tamaan ng Russia ang isang Amerikanong tagagawa ng drone sa Kyiv noong Hulyo 26. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kronolohiya at dahilan ng pagbabago ng posisyon ni Trump na tumatama sa depensa ng Ukraine ngayon. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ng magkasama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at huwag kalimutang mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Diretsahang sinabi ni Donald Trump na hindi makakakuha ang Ukraine ng lisensya para gumawa ng mga misail ng Patriot at hindi raw niya ito ipinangako. Talakayin natin ito ng sunod-sunod. Simulan natin sa pinagmulan ng lahat. Noong ika-8 ng Hulyo sa NATO Summit sa Ankara, si Trump sa harap ni Zelensky pagkatapos ng isang bukas na pagpupulong ay hayagang nangako at sinipi, bibigyan namin sila ng karapatang gumawa ng Patriot, ipapakita namin sa kanila kung paano gawin iyon. Astig, di ba? Ang sila ay tumutukoy sa Ukraine. Napansin ni Trump, quote, kaya si Zelensky ay hindi na makakapagreklamo sa kulang na binibigay natin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, kayo na mismo ang gumawa ng mga iyon. Ibig sabihin, tasang sinabi ni Trump noong Hulyo 8 na oo, pag-iisipan at ibibigay nila ito. Sabi nga, ang Ukraine ay palaging nagrereklamo na hindi namin sila binibigyan ng sapat na armas. Kaya heto, lisensya, gawin ninyo na lang ang mga raketang ito kung ilan ang kailangan ninyo. Pero agad ding nilinaw ni Trump noon at sinabing, hindi pa namin na ipapaalam ito sa kumpanya. Mukhang ang tinutukoy niya ay ang mga kontratista sa depensa na Lockheed Martin at RTX, na siya ring gumagawa ng mga sistema ng depensang panghimpapawid. Oo, sige. Ibig sabihin, sinabi ni Trump na ibibigay niya ang lisensya sa Ukraine pero hindi pa pala niya tinanong ang mga kumpanya noon. Tinanggap ito ng Ukraine bilang isang desisyong pampulitika at alam natin na pinakamahalaga ang malampasan ang Rubicon ng desisyong yon. Pagkatapos nito, technical na detalye na lang ang natitira. Magkasundo, pumirma ng dokumento, ayusin ang produksyon at abay. Laging pinakamahirap ang bahagi ng politika. Agad nagsimulang makipagtrabaho ang mga opisyal ng Ukraine sa Pentagon at mga kumpanyang pandepensa ng Amerika para matukoy ang saklaw, lokasyon at pang-industriyang pangangailangan ng proyekto. Patuloy na itinuring ng Kyiv na umiiral pa rin ang pangakong ito hanggang sa katapusan ng Hulyo. Agad nang inihanda ng Ukraine ang mga pisikal na lugar para sa pagsisimula ng produksyon. At gaya ng natatandaan ninyo, pati ang mga Polako ay nagsimulang makisawsaw at nagsabing, pakinggan ninyo, gawin natin ito ng magkasama. Magkakaroon kayo ng lisensya, pero sa Polonia, gagawin ang produksyon. Noong ika-29 ng Hulyo, araw ng Martes, ayan, nakita ulit sina Zelensky at Donald Trump sa White House. Ito ay bukod sa usapan tungkol sa Iran at gitnang silangan. Matapos ang pulong, sinabi ni Vladimir Zelensky na magandang pag-uusap nila ni Trump at natalakay ang mga lisensya ng paggawa ng Patriot interceptor. Habang nasa Washington, nakipagkita rin si Zelensky sa pamunuan ng Lockheed Martin, isang malaking kumpanyang gumagawa ng mga misail at kagamitan sa depensa. Ibig sabihin, para napagdesisyonan na ang isyong pampulitika. Technical na detalye na lang ang natitira. Pero, noong ika-30 ng Hulyo, ayon sa CNBC, unang sinabi ni Trump sa isang panayam sa Financial Times na hindi siya sigurado kung ipatutupad niya ang pagbibigay sa Ukraine ng karapatang gumawa nito. Tulad ng sabi niya, pambihirang sandata ito. At kinabukasan, sa Biyernes, ika-31 ng Hulyo, sa pagpupulong ng gabinete ng mga ministro sa Kyiv, sa Camp David ay narinig na ang ganap na pagbabago ng retorika ni Trump ng 180 degrees. Susunod ay iko-quote ko. Kailangan nating mag-ingat sa pagbibigay ng pahintulot kanino man na itayo ito. Dapat talagang maging maingat. Hindi pa kami magkasundo rito at pinag-uusapan pa, pero mahirap talagang ibigay ang teknolohiyang ito.
At pagkatapos, diretsahang sinabi ni Trump na baka balang araw bumaliktad sa'yo ang mga binigyan ng advanced na teknolohiyang militar si P. O, diretsahan sinabi ni Trump na takot siyang ibigay ang teknolohiya sa Ukraine. Natatakot siya na baka di umano'y kalabanin ng Ukraine ng Estados Unidos ng Amerika balang araw. Isipin mo, ito ay tahasang pagsalungat sa sarili niyang pampublikong pangako ni Trump sa Ankara at sa sariling paglalahad ni Zelensky ng kanilang pagpupulong pagkatapos ng kanilang pagkikita sa White House noong Hulyo 28. Taliwas ang pahayag ni Trump sa sinabi ni Zelensky at sa pulong sa White House kung saan sinabi ni Zelensky na pumayag si Trump sa pagbibigay ng lisensya. Ngunit kapansin-pansin na biglang, pasensya na, bumaligtad si Trump. Pagkatapos na ito ay nalaman ng publiko na noong panahon ng pag-atake sa Kyiv noong gabi ng Hulyo 26, tinamaan ng Russian Federation ng ballistic missile ang pabrika ng Amerikanong kumpanya na Terminal Autonomy na gumagawa ng mga drone. Sa Amerikanong Ukrainianong kumpanya, sinasabing nakakagawa sila ng hanggang 1,000 drone na iba-ibang uri kada buwan, kabilang ng attack drones na AQ-400 Skidka, AQ-1 daan bayonet, at mga reconnaissance na RQ-1 daan Scout. Siyempre, hindi natin masasabi ng tiyak na ito mismo ang pangyayaring nagbago ng isip ni Trump, pero sabi nga nila, napakalinaw ng pahiwatig. Bakit ito masakit para sa Ukraine ngayon? Ang Patriot na missile lang talaga ang epektibong nakakaharang sa ballistic missile ng Russia at nitong mga buwan, lalo pang tumindi ang pagtutok ng Russia sa ballistic missiles. Ayon sa pagsusuri ng Pentagon, lalong lumalala ang kakulangan ng mga interceptor dahil nagamit na ng Estados Unidos ang halos 2 katlo ng kabuuang stock nila ng mga Patriot na missile. Kasama rin ito sa digmaan laban sa Iran. Nangyari ang pagbabago ng desisyon ni Donald Trump habang paubos na ang stock ng Amerika ng sandatang ito. At ang pagdepende ng Ukraine sa sandatang ito ay pinakamataas. Ibig sabihin, ito na ang pinakamataas na antas sa lahat ng aspeto. Malakas ang naging reaksyon sa Amerika sa desisyong ito ni Donald Trump. Halimbawa, si Don Becon, isang Republikano na kongresista, ay nagbigay ng isa sa pinakamatitinding puna sa hanay ng mga kapartido ni Donald Trump. Anya, kahit 70% ng Amerikano ay sumusuporta sa Ukraine, ito pa rin ang pulisya ng White House, na parang lumalabas na parang 30% lang sila. Ang pagpapaubaya sa mga Ukrainyano na gumawa ng Patriot ay makakatulong mabawasan ang kakulangan ng interceptor na yon. Maingat tumugon si Zelensky sa publiko na parang iniiwasan niyang lumala ang sitwasyon. Binanggit niyang pangunahing prioridad pa rin ang mga Patriot interceptor dahil sa patuloy na himpapawid na pag-atake ng Russia. Dagdag pa niya, nagkasundo ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang trabaho ng mga koponan sa isyong ito at tinawag na positibo ang pagpupulong sa White House. Kanino ba talaga ito kapakipakinabang at kanino naman hindi? Para sa Rusya, ang mismong pag-urong na ito ay isang direktang senyales. Kahit pa sa teorya ay nakatanggap ng pangako ang Ukraine tungkol sa sariling paggawa ng mga interceptor na misil, hindi ito garantisado at maaari itong bawiin anumang oras sa pamamagitan ng desisyong pampulitika ng isang tao, ibig sabihin ng presidente ng Amerika. Sa makatuwid, kanino dapat ibuhos ang pinakamalaking presyon? Sa isang tao lang. Para sa Ukraine, ibig sabihin nito ay tuloy ang pagdepende sa di matatag at limitadong supply mula labas, lalo na ngayon na mas madalas ang ballistic na pag-atake ng Russia. Para kay Donald Trump, ipinaliwanag niya ang mainat na posisyon tungkol sa panganib ng paglipat ng teknolohiya na may kaugnayan sa geopolitical na kalkulasyon sa mga darating na dekada, hindi lang sa kasalukuyang digmaan. Ibig sabihin, malinaw na nag-aalala siya sa magiging president na balang araw ay magagamit ang naipasang teknolohiya laban sa interes ng Estados Unidos kahit may alyansa sila ngayon. Anong susunod? Subukan lang nating isalarawan ito. Unang senaryo, negosasyon. Tuloy ang usapan sa istilong, pinag-uusapan natin ito ayon kay Trump. Maaring tanggapin ang desisyon o ipagpaliban ng walang tiyak na oras gaya ng ipinakita ng karanasan noong Marso at Abril sa Iran na mahilig ang administrasyon ni Trump magpaliban ng sensitibong desisyon. Ano ang ibig sabihin nito?
Paalala ko lang, noong Marso at Abril, nag-utos na si Trump noon na atakihin ang sektor ng enerhiya at bumbahin ang mga tulay sa Iran. Pero pagkatapos ay nagbago siya ng isip, pagkatapos ay nagkaroon ng ultimatum, pagkatapos ay 10 araw, tapos naging 2 linggo pa at iba pa. At sa huli ay narating natin ang puntong ito na Agosto na ngayon, pero tungkol sa Iran, wala pa rin naging desisyon si Trump. Huwag mo rin kalimutan yung kwento ng mga Tomahawk na sabi ni Trump ipapasa namin. Pero kalaunan sinabi niyang hindi, walang pangakong binitawan. Sa ikalawang senaryo, dahil sa presyon ng mga Republikano tulad ni Kongresista Bacon at patuloy na biktima ng mga pag-atake ng misail ng Russia, maaring bahagyang baguhin ni Trump ang posisyon niya tulad ng pagsang-ayon sa limitadong produksyon. Isang limitadong produksyon sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Amerika, ibig sabihin hindi buong lisensya kundi pinaikling at pinasimpleng bersyon lang ng missile na yon. May export na bersyon na limitadong kakayahan pero sapat para pabagsakin ang ballistic missile ng Russia. Sa ikatlong senaryo, maghahanap ang Ukraine ng alternatibong paraan para palakasin ang air defense tulad ng sariling pagdevelop ng interceptor nang hindi naghihintay sa desisyon ng Washington. Para sa akin, ito ang pinakarealistikong senaryo, ang pagdevelop ng air defense system na Freya. Konklusyon, ang pangakong personal na ibinigay ni Trump sa Ankara noong Hulyo 8 at kinumpirma pa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita tungkol sa magandang pagpupulong kay Zelensky noong Hulyo 29 ay hayagang binawirin mismo ni Trump noong Hulyo 31. At pagkatapos, ngayong araw, muli na namang binawi. At sa idinadahilang sobrang halaga ng teknolohiya at pang-anib na maaring gamitin nang tatanggap ang teknolohiyang ito laban sa Estados Unidos. Naubos na ang inventaryo ng Amerika ng Patriot missiles dahil sa digmaan laban sa Iran, 2 katlo nang naubos. Mas mataas na ngayon ang pagdepende ng Ukraine sa sistemang ito laban sa mga balistikong missile ng Russia. Walang totoong nakasulat na kasunduan tungkol sa lisensya. Based sa mga nalalaman mula sa mga mapagkukunang bukas sa publiko, based sa mga available na datos, hindi talaga ito kailanman umiral. Mayroon lang itong pasalitang pangako na napatunayang maaring bawiin at ibinalik na ito ni Trump sa dati. Kaya dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.